And may the good Lord of heaven bless you. May He protect you from all evil and preserve your life. May He protect you as you come and go and always guard you, both from this day forth and forevermore. Isang patotoo ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Yan tayo, CCFI-SPB. 43 taon na, pero kung iyong babalikan, wala ni isang pagkakataon na tayo'y tinalikuran ng Diyos. Kaya nga, heto ka ngayon nakatayo. Isa kang patotoo. Patotoo na anuman ang simula ng Diyos, siya rin ang magpapatuloy. "43 years, mahigit 4 na dekada na. Ang dami nang nangyari, no? Marami-rami na ring pagsubok ang ating napagtagumpayan. Marami-rami na ring bagyo at unos ang dumaan. Pero nanatili ka. Yan ay patotoo na ang Diyos na sa iyo ay tumawag, pumili at nagmahal, kailanman ay hindi matitinag. Church, this is our testimony. Our God is unshaken." Ibigay sa kanilang mga kapatid kasi ang tinig ng mga kapatiran doon sa Macedonia obligasyon nila tumulong kahit Kapag ang Diyos ang tumawag, sigurado na siya ang bahala sa lahat. Subok na subok natin yan. Sa patuloy nating paglago, mga bagong kaluluwa ang tumugon sa panawagang maglingkod. Mga panibagong ministeryo at programa ang nasimulan at lumawak ng lumawak ang ating pag-abot. Marami ng mga kaluluwa ang nailawan at marami pa tayong dadalhin sa Kanya. Ang Diyos ang patuloy na lumilimbag ng ating kwento. Isang testamento at legasiyang wari isang sulo na handang ipasa sa bawat henerasyon. Nagsimula sa isang pagtawag na naging mitya ng isang maalab na hangarin na maglingkod at magpatuloy. Si Pastora Tessie at Pastor Raul, mga lingkod ng Diyos na unang tumanggap sa isang dakilang panawagan. Isang matapang na pagtugon sa hamon na simulan ang isang iglesia para kay Kristo. Noon pa lamang bata pa, mayroon ng mainit na kanaisan si Pastora Tessie upang maglingkod sa Panginoon at ipamalita sa lahat ang kaligtasang nagbubuhat sa Panginoong Hesus. Kaya sa seminaryo kung saan siya ay nag-aral, doon ay maliwanag niyang tinanggap ang pagtawag ng Diyos upang magtungo sa Batangas para magmisyon. Ang Diyos ang kumilos upang dalhin siya sa mga taong tutulong sa Kanya at mga magiging katuwang niya sa pagmiministeryo. Nakilala niya ang kanyang magiging kabiyak na si Pastor Raul Valenton na siya ring naging kaagapay niya sa paglilingkod sa Panginoon doon sa Bawan, Batangas. Mula sa simpleng pag-aaralan ng Biblia, pagtuturo sa mga bata at pagbabahay-bahay ni Pastora Tessie, nabuksan ng isang iglesia na nooy pinangalanan nilang Pentecostal Church of Christ sa 19 Resurrection Street, Bawan, Batangas. 10 ng sambahayan ni Pastor Raul at Pastora Tessie Valenton, kasama ang kanilang 4 na mga anak, nagpatuloy ang pananambahan at mga bagong tanggap na kaluluwa ang naging opisyal na miyembro ng iglesyang ito. Isang pagsubok ang humamon sa pananampalataya at pagpapatuloy ni Pastora Tessie sa kanyang pagkakatawag. Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Pastor Raul at sa edad na 34, siya ay pumanaw at umuwi na sa ating Panginoon sa langit. Ang Diyos ay hindi nagpabaya. Sa kabila ng napakaraming pagsubok, naging mas maigting ang pagsunod ni Pastora Tessie sa panawagan ng Diyos
at dinala ang iglesia sa mga taong magiging tulay upang mabuksan ang panibagong yugto. Isang panimula. Naging kaanib tayo ng Christ Charismatic Fellowship International Incorporated. Ang dating Pentecostal Church of Christ ay naging Christ Charismatic Fellowship Bawan. Dumami ng dumami ang mga miyembro ng CCFI Bawan at sa pagpapatuloy ay dinala tayo ng Diyos sa iba't ibang mga lugar. Mula sa Poblasyon 2, dinala tayo sa Muñoz. Mula sa Muñoz, dinala tayo ng Diyos sa San Antonio Highway sa San Pascual, Batangas. At mula sa San Antonio Highway, dinala tayo ng Panginoon sa Agbay Road, San Antonio, San Pascual, Batangas. Ang siyang hanggang ngayon ay nagsilbi nating tahanan. Hindi naging madali ang ating mga pinagdaanan sa bawat isang mga lugar na yun. Mayroong mga pagkakataon na sinubok ang ating pag-ibig sa iba dahilan sa mga pangungutyan. Mayroong mga pagkakataon na nasubok tayo sa usaping pananalapi. May pagkakataong napalayas tayo sa ating lugar na naging dahilan naman upang makarating tayo sa ating ngayon ay tinatawag na tahanan, ang CCFI SPB. Natatandaan niyo pa ba? Ang ating bahay-sambahan na nagsimula lamang sa isang tolda. Walang mga pader, sahig na lupa lamang, pero sa kabila ng lahat ng iyon ay sigurado tayo na tapat ang Diyos na tumawag sa atin at mayroon siyang mainam na layunin sa ating iglesia. Nabili natin ang lote sa Agbay Road at iyon ay naging dako kung saan ang Diyos ang tanging pinapapurihan at dinadakila. Lumago ng lumago ang bahay-sambahan, nabuo at naging isang ganap na kanlungan para sa maraming mga kaluluwa. Si Pastora Sharon, ang nag-iisang anak na babae ni Pastora Tessie. Nagsimula bilang isang guro at misyonero na tumutungo sa iba't ibang lugar upang abutin ang mga taong nangangailangang makarinig ng salita ng Diyos. Siya ang tumanggap ng hamon upang ipagpatuloy ang legasiya ng Panginoong Hesus kay Pastora Tessie. Nang kailanganin ni Pastora Tessie na lumipad patungo sa bansang Amerika, noon naman ay naging mas ganap ang lubusang pagsalo ni Pastora Sharon sa pangunguna ng iglesyang ito. Sa kanyang pangunguna, maraming mga pagbabago ang naganap, mga bagong programa at mga bagong layunin, mga bagong dagdag na lingkod ng Diyos ang tumayo upang maging katulong sa pagdadala ng misyon na itinatag sa atin ng Panginoon. Napakadakila ng ating Diyos. Siya ang naglalagay sa atin ng hangarin at kakayahang gampanan ang ating mga pagkakatawag. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi naging madali para kay Pastora Sharon ang panimula ng pagiging punong tagapanguna ng CCFI SPB. Ilang buwan pa lamang ng kanyang pagiging head pastor, isang mabigat na hamon na ang sa kanya ay sumubok. Isang karamdaman na nagpatibay lalo sa kanya bilang isang lingkod ng Diyos. Walang bagay na hindi natin kayang mapagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Sa kabila ng kanser, nagpatuloy si Pastora Sharon sa paglilingkod at hanggang sa kanyang tuluyang pagkakagaling mula sa breast cancer, mas pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kaniyang mga pangako. Mas lalong naging matibay ang mga ministeryo at mas madami pang mga programa ang nabuksan. Maraming mga pagpapala ang bumuhos at ang ating iglesia ay naging tunay na pagpapala lalo na sa mas maraming tao. Noong 2015, binuksan ng Diyos ang pagkakataon at oportunidad
upang makapagpaaral ang iglesia ng isa sa ating mga ministers at ipadala sa isang seminaryo upang makapag-aral ng pagpapastor. Si Pastor Jan, na ngayon ay siyang Associate Pastor ng CCFI-SPB, ay matagumpay na nakapagtapos ng Bachelor of Theology, Major in Pastoral Studies noong 2018 sa Asian Seminary of Christian Ministries. Sa pagsulong at pagbabago-bago ng panahon, naging bukas at handa ang iglesia sa mga epektibo at makabagong pamamaraan ng pagbiministeryo. Ang dating Healing Crusade ay naging YOLO Street Evangelism. Ang dating Home Bible Studies ay mas pinagtibay at nadagdagan pa ng mga campus ministries. RUG, pagmiministeryo sa Bahay Pag-asa at Sagip Buhay. Maraming mga ministry groups ang mas lumawak ang sakop ng pagmiministeryo, gaya ng Kids in Divine Service na nagsimulang gumawa ng mga bagong programa upang mas marami pang maabot ng mga bata. Hindi lamang sa San Pascual, kundi pati na rin sa iba't ibang lugar. Meron tayong Kids Camp, Bigger, Higher, Greater Kids Concert, Daily Vacation Bible School na ngayon sila na ang dumarayo sa iba't ibang mga lugar. Kulayan ng Pasko na talagang nagbigay ng ngiti sa mahigit 200 mga bata. Nabuksan pa ang ilang mga Kids Bible Studies sa Pansahingin, Tramo, at Santa Clara. Mas naging bukas din ang ating iglesia sa pagtulong sa mga nangangailangan, kaya sinimula ng isang ministry na pumapatungkol sa pagtulong, ang Benevolence Ministry. Ang ideya nito ay nabuo dahil sa mga programang nasimulan ng ating iglesia, gaya ng Project Usok Tayo, ng ating abutin ng mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal noong 2019. Gayon din ang Project Abot Kamay noong pandemic. Pinagtibay din ang Visitation Ministry upang abutin ang mga kapatiran, ipanalangin at kamustahin sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Ang Diyos din ang nagbukas ng mga pagkakataon upang magkaroon tayo ng partnership with other organizations upang mas mapagtibay ang pagmiministeryo. Isa sa mga organisasyon na naging kaakibat ng ating ministeryo ay ang Global Filipino Movement na naglalayong abutin ng mga OFW at ang kanilang mga pamilya upang maging tulay tayo sa pag-asa at pagpapala para rin sa kanila. Alinsunod dito, nabuksan ang panibagong ministeryo na naglalayong pagtibayin pa sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ang mga kapatiran na lumalabas ng bansa. Itong ministry na ito ay tinatawag na Across Borders. Lahat ng mga programa ng ating iglesia ay pinagtibay. Bawat ministeryo ay may nakatayong tagapanguna or ministry heads upang masigurado ang kaayusan ng mga ito. We have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. 209 ang nadagdag sa mga kaso. 2019, isang pangmalawakang pagsubok ang humamon sa buong mundo
nang magsimulang lumaganap ang COVID-19 pandemic. Halos lahat ay hindi handa sa malawakang pangyayaring ito. Lubos na naapektuhan ang lahat, kabilang na ang body of Christ. Sa loob ng humigit kumulang 2 taon, ang bawat isa ay nanatili sa kani-kanilang mga tahanan at maging mga gawain ay pinagbawal na ganapin sa anumang pampublikong lugar. Sa panahon ng pagsubok na ito, hindi hinayaan ng Diyos na ang church ay hindi makapagpatuloy. Isang ministry ang itinayo ng Diyos upang manguna sa pagpapatuloy ng gawain niya. Through innovation and technological literacy, ang CCFI-SPB ay nagpatuloy sa kanilang gawain nang hindi inilalagay sa alanganin ang kapakanan ng bawat miyembro. Ang multimedia ministry ay nagsilbing isa sa mga spiritual frontliners na naging kagamit-gamit sa iglesia noong panahon ng pandemya. Nagtuloy-tuloy din ang pag-abot ng ating church sa bawat kapatiran sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong at supplies sa bawat isa. Tunay na dakila ang Diyos na maging sa oras ng kagipitan, siya pa rin ang ating tanging sandigan na nagsasaayos ng lahat. Walang imposible sa Diyos at walang bagay na mahirap sa Kanya. Sa patuloy na paglago natin bilang iglesia, dumarami na tayo. Madami na tayong naabot ng mga kaluluwa at sigurado marami pa ang parating. Ang ating bahay-sambahan ngayon tila bagay sumisikip na para sa atin. Kaya naman isang panibagong hangarin ang inilagay ng Diyos sa puso natin. Ang magkaroon tayo ng isang bago at mas malaking sanktuaryo. Isang tahanan na magiging bukas sa mas maraming kaluluwa upang makasaksi ng pag-ibig at dakilang katapatan ng Diyos. Sa ating pagtutulungan at pag-ibig sa iglesyang ito kung saan itinanim tayo ng Diyos, naniniwala tayo na magpubunga ang ating pananampalataya at ang Diyos mismo ang magkakaloob nito. Oo, maaaring imposible ito sa mga mata ng tao, ngunit ang Diyos na kasama natin for 43 years ay gagawa ng panibagong patotoo sa buhay natin at ng ating iglesia na siya ang Diyos na nagkakaloob. Kung tayo'y magpapatuloy lamang at maipapakita natin na tayo'y mabuting katiwala niya sa maliit na meron tayo ngayon, siguradong ipagkakatiwala din niya sa atin ang mga bagay na hindi natin sukat akalain. Kaya kagaya ng nagdaang taon, we will continue to go beyond our limitations. Dahil hindi naman ito tungkol sa atin. This year, it's all going to be about the one true King and Lord and Savior of this church, Jesus Christ. Last year, napakadaming ginawa ng Diyos sa ating iglesia. Talagang hinayaan niya tayo na mag-go beyond. Mas malawak ang ating naabot, hindi lamang sa bawat sulok ng iglesyang ito. Hinayaan din ng Diyos na maabot natin ang mga tao sa labas ng ating iglesia. Ang pagbisita sa ating mga outreaches sa Mindoro, nabuksan ang mga Bible studies, nakapagtapos ang first batch ng discipleship group and they finished 4 curriculums, D1, D2, D3, and D4. Nabuksan ang pintuan ng Kalaka upang maging pagpapala ang CCFI-SPB. A church has been newly affiliated with CCFI. Maraming mga ministeryo ang nabuksan doon. Mas maraming mga kaluluwa ang naabot ng ating outreaches. This year, mga bagong kaluluwa ang nabautismoan sa tubig sa Mindoro, Kalaka,
at maging dito sa ating church. Last year, we had an average of 200 attendees every Sunday. Around 2,000 souls reached through our out-of-church activities and programs, and countless answered prayer requests through our Berean Days and Prayer Cloud. Ngayong parating na taon, hindi tayo matitinag ng kahit ano pa mang mga pagsubok. Dahil CCFI SPB, ikaw ay nakatindig sa isang matibay na pundasyon. Ikaw ay magpapatuloy sa kabila ng ano pa mang pagsubok. Ikaw ay mananatiling nakatayo, umihip man ang malakas na hangin at bagyo. CCFI SPB, our God is unshaken. Nagagalak ako na i-celebrate ang 43 years of God's faithfulness. Parang kahapon lang nang magsimula tayong humakbang na puno ng pananampalataya. Noon, di natin alam kung ano ang mangyayari. Nagtiwala lamang tayo sa God every step of the way. At tignan mo naman ang CCFI SPB ngayon, standing firm, unshaken, rooted in Christ, and rising with purpose. Ang theme natin for 2025 is not just a beautiful praise. CCFI, ito ang story natin. Unshaken, rooted in faith, rising in purpose. Sa lahat ng mga trials, sa bawat victory, nanatili tayong unshaken, hindi natinag dahil solid ang foundation natin sa Kanya. Hindi lang tayo isang church, isa tayong pamilya, isang movement, isang force rising to fulfill God's greater purpose. Hindi lang sa buhay natin, kundi para sa buong mundo. Gusto ko kayong encourage, stay rooted in your faith, keep growing deeper in God's Word. Kasi kung mananatili kang rooted in God's love, you will continue to rise in purpose. CCFI SPB, the best is yet to come. Marami pa tayong magagawa na ating gagawin para mas lalong lumakas ang impact. And together, magpapatuloy tayong nagliliwanag, unshaken and on fire para sa kingdom of God. God has great things in store for us. Kaya nga, let us rise and keep going higher. Dahil with God, walang makapipigil sa CCFI SPB. We are indeed unshaken.